Lumaki sa hirap, nagtiyaga, nagsipag hanggang sa maabot ang kanyang mga pangarap. Mula sa pagiging simpleng mag-aaral hanggang sa makarating sa New Zealand. Nagpakasal at bumuo ng pamilya at sa kanyang determinasyon at pagtitiyaga ay nagawa niyang maiangat ang kanyang pamilya sa hirap ng buhay. Nakapagpagawa ng magandang bahay, nakabili ng mga sasakyan at nakapagsimula ng maliit na negosyo ng pagbili at pagbebenta ng baka at iba pang hayop. Subalit sino namang mag-aakala na ang hanap buhay niyang ito rin pala ang magiging daan sa kanyang naging masakit na kamatayan. Matapos na mawala ng halos 4 na araw, ay natagpuan ng wala ng buhay niyang katawan na nakabaon sa masukal na damuhan malapit sa ilog ng Bauyan. Ano ang nangyari sa kanya at sino ang mga salarin? June 27, 2026. Nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Police Station 3 sa General Santos City. Ayon kay Police Major Renato Dunca, hepe ng nasabing istasyon, ay may natanggap sila na ulat mula sa mga residente sa Purok 7. Nakakalanghap umano sila ng mabahong amoy na nagmumula sa mabuhanging lupa sa tabi ng ilog. At exactly 6:45 ng hapon, ay agad nilang tinungo ang area sa masukal na dayamihan na ito sila tinuro ng mga tao. Habang papalapit sa area ay umalingasaw na ang nakakasulasok na amoy na tila ba may nabubulok na hayop. Ang area na tinuturo ng mga residente ay kahinahinala dahil sa nakahawi ang mga damo sa area, kapansin-pansin din na may ibinaon sa lugar dahil sa buhaghag pa ang buhangin. Ang nakaagaw sa kanilang atensyon ay ang mga natuyo ng patak ng dugo sa paligid. Dahil sa paghihinala na maaaring tawang nakabaon sa area, ay agad na nakipag-coordinate ang mga pulis sa Soko na dumating sa lugar ng ganap na alas 8:30 ng gabi. Pagdating ng Soko ay agad silang nagsagawa ng paghuhukay. Sa lalim na 3 talampakan ay doon na nakumpirma ang hinala ng lahat. Dahil doon ay nahukay nila ang naaagnas ng katawan ng isang lalaki. Sa build at mga personal na gamit ng biktima ay agad itong kinilala ng kanyang mga kaanak na ang nawawalang negosyante na ilang araw nang nawawala na si John Alexis Punla o mas kilala sa tawag na RJ. Ang pamilya Punla ay matagal nang naninirahan sa General Santos City. Dito na ipinanganak at nakapangasawa ang negosyante na si RJ Punla. Tulad ng iba ay nangarap din si RJ ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Kaya naman kahit na mahirap ay nakipagsapalaran ito sa New Zealand. Sa New Zealand ay nagtrabaho si RJ sa katayan ng baka at iba pang hayop tulad ng baboy. Kalaunan ng trabaho sa New Zealand ay dinala ni RJ sa Pilipinas, kung saan ay pinasok niya rin ang nasabing negosyo, kabilang na nga dito ang pagbili ng baka, kinakatay ito at binibenta ang karne. June 24, 2026, ayon sa kanyang pamilya, ay umalis si RJ sa kanilang bahay ng bandang alas 12 ng tanghali, sakay ng kanyang motor na XRM. Ang paalam nito ay may kakatagpuin siyang katransaksyon dahil may bibilhin siyang baka. Huling komunikasyon nila kay RJ ay bandang alas 2 ng hapon, kung saan sinabi nito na pupunta siya sa Barangay Ligaya kung saan naroon ang baka. Mula noon ay hindi na ito nakauwi at hindi na rin ito nakontak ng pamilya. Hinanap na nila si RJ sa buong Ligaya at Kamasi area. Subalit bigo sila na matagpuan si RJ. Inireport na rin nila ang pagkawala nito sa mga kinauukulan at maging sa mga barangay officials sa iba't ibang barangay na sa pagbabaka sakali na may nakakita ka RJ. Maging sa social media ay nanawagan ng pamilya subalit bigo sila na matagpuan ng biktima. June 25, 2026, sa kalagitnaan ng paghahanap, ay may natanggap silang balita na may natagpo ang motor na naaanod sa Linao River sa Barangay Alegria. Nang puntahan nila ang nasabing motorsiklo sa Barangay Alegria Information Office, ay nakumpirma ng pamilya na ito ang motorsiklo na sinakyan ni RJ nang umalis ito ng bahay. Sa pagbabakasakali na maaaring na aksidente lamang si RJ ay sinuyod nila ang kahabaan ng Lanao River. Subalit bigo pa din sila na makita si RJ Punla. Hanggang sa marinig nila ang balita na may nahukay na katawan ng lalaki sa Purok 7. Nang kanilang puntahan ay dito nila nakumpirma na ito na nga ang nawawalang si RJ.
Mula sa missing person case ay inilipat ang kaso sa Homicide Division na agad na nagsagawa ng investigasyon. Nagsimula ang mga investigador sa katanungang sino ang kakatagpuin ni RJ Punla sa Barangay Ligaya ng araw na mawala ito. Hanggang sa isang pangalan ang lumitaw. Ito ay ang dating katiwala ng pamilya, ang 19 years old na si James na residente din ng Barangay Ligaya, General Santos City. Ang pamilya nila James ay kamag-anak pa nila RJ. Nalaman din nila na si James ay kilalang dealer ng baka sa lugar. Ito ang tumatayong middleman ng may-ari ng baka at ng mga nais bumili. Hindi iyon ang unang beses na bumili ng baka si RJ kay James, kaya naman may tiwala ang biktima dito. Habang lumalalim ang investigasyon ng mga pulis, ay kusang loob naman na sumuko si James sa kanilang tanggapan. June 28, 2026 ng 10:30 ng gabi, ay voluntaryong sumuko si James sa tanggapan ng kapulisan ng Lagao Police Station. Base sa report, una nang nakipag-communicate ang pamilya ni James sa barangay captain ng Lagao kung saan ay pinayuhan sila na isurrender ang suspect. Nag-communicate ang family sa akin bilang barangay captain ng Baluntay na kung sakali i-volunteer surrender nila anong ma-advise ko. So, ang advice kanila is much better na isurrender natin sa proper authorities sa ating PNP. Tama ng parents na isa yung anak nila na sa POI, person of interest. Kasi sa dami ng social media ngayon at saka nalaman din nila na yung araw na yun wala na nakita yung anak nila. So according sa kanyang nanay, magkakilala ang victim at saka yung isa sa person of interest. Yes po. Magkikilala kasi ang business nila is yung baka, no? According sa kanila sa Barangay Ligaya, isa siya sa ay hinti ng baka din. Isang purok lang yan po sila. Sa pagsuko ni James ay magkakasunod na din na sumuko, kinabukasan ng 22 years old na si Tasim at ang 26 years old na si Sale. Ang tatlo ay pawang mga residente ng Barangay Ligaya, General Santos City at magkakamag-anak. Sa pagsuko ng tatlo ay tuluyan na nga magkakaroon ng linaw ang nangyari kay RJ Punla. Sa salaysay ng tatlo, ang plano ay pagnanakawan lamang nila ang biktima at wala sa kanilang plano na patayin ito. Ayon kay Tasim, second-year college student at third cousin ni James, siya umano ang naatasan na makipag-communicate kay RJ Punla. Nakipag-ugnayan siya sa biktima sa social media at inalok ito na may binibenta siyang baka. Agad na nakuha ng grupo ang interes ng biktima at nagkaroon ng pag-uusap na magtatagpo sila sa Purok 7 upang personal niyang makita ang baka at pag nagustuhan ay kanya na rin itong babayaran. June 24, 2026, tulad ng napag-usapan, ay nagtungo si RJ sa Purok 7 sakay ang kanyang XRM na motor. Pagdating sa lugar, ayon kay Tasim, ay sinalubong niya ang biktima at dinala sa lugar kung saan naganap ang krimen. Pagdating sa masukal na damuhan ay doon naghihintay sa kanila si James at Sally. Inamin ni Sally na siya ang unang humampas ng martilyo sa ulo ni RJ dahilan upang bumagsak ito. Kasunod dito ay pinagtulungan na nilang tatlo na paulit-ulit na hampasin ng biktima gamit ang martilyo, bakal at tubo hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Kinumpirma ni Tasim na silang tatlo din ang naghukay at naglibing sa katawan ni RJ. Matapos ang insidente ay si James naman ang nagtapon ng motor sa ilog sa Barangay Alegria, Alabel, Sarangani. Nang malaman nila na sila na ang pinagdududahan ng mga pulis, ay nagdesisyon sila na sumuko na. Kunwari may transaction sila sa doon sa victim. So, yung dalawa ang nakipag-transaction sa kanya. And nung nasa area na sila, ang nag-aantay doon yung the third suspect na nag-surrender. So, inabangan siya, then bigla na lang siya pinalo sa area. Yes, actually, to be fair with them, based on their initial statements, is wala daw silang nakuhang money. Unlike doon sa press ko namin yesterday, kasi nga may mga nagbigay daw ng statement na may dala daw money yung victim. Inamin nila yung killing, but yung pag-recover ng certain money is wala daw. May mga previous transactions na rin sila, sir. So, it's not the first time having transactions with them. Ayon sa pamilya, ng araw na umalis si RJ ay may dala itong 100,000 pesos na cash na siyang ibabayad nito sa baka. Subalit ayon sa tatlong suspect ay wala silang nakuhang pera sa biktima. Bagamat inamin nila ang pagpatay ay mariin naman nilang itinanggi
na may nakuha silang pera mula rito. Sa ngayon, ang tatlong suspect ay nasa kamay na ng General Santos City Police at nahaharap sa kasong pagpatay. Hindi naman makapaniwala ang kanilang mga pamilya na magagawa ito ng tatlo, lalo na nga ang second year college student na si Tasim. Ayon sa kanyang pamilya ay mataas ang pangarap nito at wala ding bisyo. Samantalang si Sally naman ay may asawa na at anak, kaya naman hindi nila alam kung paano nagawa ng tatlo ang karumal-dumal na krimen. Hanap. Hindi ako kusintida sa anak ko. Basta mali ang anak ko. Inaano ko. Kaya hindi kami tumigil sa paghanap. Lahat ng mga parinti ko, tinatanong ko kung nandiyan, kaya isurinder ko talaga ang anak ko. Kasi sa mali, di ako mag-ano ng kamalian ng anak ko. Nagpahinga kami, mga 3:00 yata yun. May dumating na patrol. Doon na ako nagtaka, sabi ko, bakit may patrol? Sinong hinahanap ninyo? Sabi niya si James. Bakit ninyo hinahanap si James? Ano ng anak ko? Sabi niya, hanapin mo, papuntahin mo ngayon sa barangay. Yun, hinahanap ko, akala ko nandito. Inaano ko lahat ng dito, wala si James. Kahit anong gawin nila, hindi nila makontak. Ako nanginig na ako sa takot. Sabi ko, bakit anong kasalanan ng anak ko? Hindi ko alam kasi nagtawag siya sa kuya niya, nandito ako. Yun lang, sabi ko, saan yung kapatid mo? Nag-text siya man, nandito daw siya. May nagtago daw siya. Hindi alam ng kapatid niya saan siya nagtago. Yung sabi ko, kung makita ko si James, sinabihan ko yung auntie na nung namatay, kung makita ko yung anak ko, makontak ko anak ko, isurinder ako mismo magsurinder sa barangay. Wala. Doon ako nag-ala, hindi ko alam kung buhay ba yung anak ko o patay na. Wala sa oras kahit pagkain hindi ako makakain kasi ay naano ko yung anak ko kung saan na siya nagpunta. Doon na siya nagsurinder. Wala, hindi dinala ng ano niya. Siya mismo ang nagsurinder kay Kapitan. Pagdating ko doon, inaano ko lang siya. Sabi ko, saan ka nagaling? Bakit hindi ka nagpakita? Bakit hindi ka lumabas? Wala siyang sinabi. Nanginginig siya. Ang ano ko lang sa mga tao, huwag kayo maghusga ng sa kapwa ninyo na walang magulang na gusto ganito yung anak niya.